NMAX B2 mga bok, ang issue nito, abang umaandar, namamatay na lang kusa. Pero hindi namamatay yung panel, tapos pagka pinahinga ni sir, pinastart, i-start. Tama? Yun ba yung naramdaman mo? Ayun, okay. So, minsan ayaw mag-start. Minsan tayo mag-start. Yung sakit ng stator mo napalitan na? Na-add pro na ba yun? Ayun, naka-add pro na siya, tapos nagpalit na rin ng battery. So, tingin namin dito, CKP sensor. Pero, salpakan natin ng diagnostic tool para makita natin kung CKP sensor nga. Makikita naman natin sa diagnostic tool lang kung CKP sensor talaga yung problema. Lalabas siya, nakasulat doon, crankshaft position sensor. Amido yung ano? Umido. Yan, dito natin sa salpakan. Umido yung sakit niya. Yan, meron tayong contact cleaner. Linisan natin. Bugaan natin. Tama po. Na, umana na. Yan, diagnostic tool tayo. Yamaha automatic surge. Engine. Tapos on, panel, para ma-read. Yan. Tapos, read fault code. Sa current, wala true fault code. History tayo. Ayun mga buko, nakikita nyo, crankshaft position sensor. Yan. Buburay na yan. Buray mo na lahat yan. Yan. Erase fault code. Ayun na, wala na. Ayun. Okay. So, papalitan natin yung CKP sensor. Kasi kung sira yung CKP, lalabas talaga yan dito sa diagnostic tool. Kakabit natin ito. Mga bok, Racing Monkey CKP sensor. Yan. So, para mas maganda yung natin, access natin, tanggal tayo ng footboard, espada tsaka footboard para yung radiator ma-release natin ng maayos. Tapos makagalaw tayo ng maayos kasi tatanggalin natin yung stator. Napintura na ba yung nito? Magneto. First time lang ito babaklasin? Nabaklas na nung pinalitan yung tax. Ako nga pala, no? Bolt-on lang. Nagpa-bolt-on ka. Yun, malamang yung ibang error mo dahil yun sa pag-bolt-on. Sa IC tsaka sa auto sensor. Stock ECU pa. Oo. Ano ba ECU nito? Stock pa. Ay, stock pa din. Tanggal tayo ng tanggal tayo espada. 3 lang yan. Allen na 4. 3. Tapos footboard. Sa footboard, G's, Philip. Isang G's dito, tsaka isa pang G's dito. Isang G's. Tapos dito sa ilalim, 4 na push clip. Dito, 4 na push clip. Tanggal na yan. Yan mga bok, pag tanggal na yung footboard, tanggalin naman natin itong tapakan ng angkas. 2 G's yan mga bok. Tanggalin natin. Yan mga bok, tanggal na yung tapakan ng angkas, tanggalin natin yung radiator. So kung may cover pa kayo ng cover ng radiator, 3 bolt na 8mm. Ito ngayon wala na kasi. So rekta na tayo dito sa radiator. 4 na G's. 1, 2, 3, 4. Ito yung panlima, maiksing G's. Para yung radiator na ganyan, igagano natin. Para ma-access natin yung magneto. Yan mga bok, pagtanggal nyo na lahat, hilahin nyo lang tong hose sa may radiator para maganito natin. Para ma-access natin yung magneto. Yan, gagawin natin, lalagyan natin ng alambre. Para hindi sagabal yung radiator. Iipit natin. Para hindi na tayo magpalit ng kulan. Kasi pag tinanggal natin yung radiator, magpapalit pa ng kulan. So, para hindi na doble gastos yung customer. Ganyan na lang. Iliko nyo na lang yung Yan, ganyan. Yan, para matanggal nyo naman yan, yung kinakabitan ng radiator, 5 yan, 8mm. 1, 2, 3. Kabila, 4, 5. Ano yan? 5, 8mm. Tanggalin naman natin tong fan. 3 G's yan. Gamit tayo ng impact. Yan, 3 10mm. Para matanggal natin yung fan. Tapos tatanggalin naman natin siguro magneto na. Kaya mga buk, sobrang kalawang pa ng magneto ni sir. Hindi pa napapintura. Pero papapintura niya ngayon. Tapos papasabay niya na. 17mm mga buk, yung magneto nut. 17mm, tatanggalin nyo yan. So kung magpapalit kayo ng mga bok, ano na rin tip, pag magpapalit kayo ng
CKP sensor, no need na mag TDC, mag top dead center. Hindi nyo na kailangan nyo kung magpapalit ng CKP or magpipintura ng magneto, no need na. Baka kasi may napapanood kayo mga vlog, sabihin sa vlog kailangan pang mag TDC, no need na mga bok. Mag TDC lang kayo pag pag mag-tune up, pag tatanggalin yung mga rocker arm, camshaft, doon lang kailangan mag TDC. Mag magneto tsaka CKP, no need na. Yan, tas meron yung mga book washer. Yan, tanggalin nyo lang, magnetan nyo lang ng Philip or kahit anong screwdriver. Yan, hilain nyo ng may magnet. Yan, tas gamit na kayo ng magneto puller para mahila yung yung magneto. Hindi yan kaya ng kamay. Kailangan may special tools, magneto puller. Yan, kapit nyo na yung magneto puller. May thread yung mga book, magneto, papakainin lang yung thread doon. Yan. Tapos, babarilin ng impact para umatras yung magneto. Yan, okay na. Barilin nyo ngayon ng impact. Yan, gamit natin inko. A few inches later. Yan mga bok, natanggal na natin. Medyo hindi lang siya nakuha sa unang try. Sa pangatlong try mga bok, doon natin nakuha. Sobra na rin kasi yung kalawang. Ngayon, lilinisin natin. Sasabunan muna tapos gamitan natin sa bago nating tools, bench grinder mga bok. Tapos bumili ako ng bala ng bench grinder na ganito. Para bago pinturahan, talagang walang kalawang. Yan mga bok. Kita nyo naman, sobrang kalawang. O yan o. Pero ano mo lang o ito yung kanina, ito na yung bago. O yan. Kaya bumili talaga kami ng ganyan. Dati kasi kami mano-mano. Nililiya pa namin. Sobrang tagal gawin. Ito basic na lang. Meron na tayong proper tools. Yan. So mamaya, after natin gamitan ang tools, pakita ko sa inyo yung resulta mga bok. Mukha ng brand new yan mga bok. Tanggal lahat ng kalawang. Mukha ng brand new. Akala mo bagong bili. Oh. Yan mga bok. Dahil dun sa tools natin. Yan. Bench grinder. Alright. Yan. Pipinturahan na natin yan. Yan mga bok. Tinatanggal na ni Glenn yung yung stator. Yan. Meron dyan 3 alin. Tapos 2 Philip. Yan. Tinatanggal ni Glenn yung Philip. Kasi dyan naman nakakapit yung yung CKP sensor. Yan. Tapos yan. 3 alin para naman mahila natin yung mismong stator naman. 3 alin, 5mm ang sukat, tapos 2 Philip, PH2 naman ang sukat. PH2 yung Glenn, di ba? PH2. Kaya mga bok, lapitan ko lang. Yan yung itsura nun. Yan yung 2 Philip. Yan. Tapos yung tinatanggal naman ni Glenn yung 3 alin. Pag natanggal nyo na yung stator, meron pa dyang isang malit na Philip. Siya yung nakayakap sa mga wire nung, yan mga bok. Yan, may Philip dyan. Yan yung nakayakap sa mga wire nung stator tsaka ng CKP yan. Yan mga bok, yan yung CKP na tanggalan ni Glenn. Meron yung socket mga bok, i-press nyo lang yung lock ng socket, tapos hilain nyo na. Yan, hila, press, yun, hila. Ganun lang kasimple mga bok. Tapos, ito na yung bago. Ay, ano mo muna Glenn, linisan mo muna. Lilinisan muna natin yung mga bok, yung stator, bago natin kabit para malinis na muna. Pag kinabit na yung bagong CKP sensor mga bok, okay? Kaya mga bok, kakabit na natin yung CKP sensor. Racing Monkey mga bok. Yan, malinis na rin. Nilinis na natin yan. Mukha ng brand new stator mga bok. Yan mga bok, ikakapit nyo lang yung mga parang ngipin nung CKP dun sa gitna ng stator. Pakita mo yung 2 butas ulit. Makikita nyo dyan mga bok, yung 2 butas ng CKP. Yan, yung 2 butas niyan mga bok, tatapat nyo lang din yan sa butas. Di na 2. Yung pinagtanggalan kanina ng Philip, tapat nyo lang yung mga ngipin niya mga bok, yan, ganyan yan. Yung, yan, pasok na. Yan mga bok. Yan, dito yung 2 butas dito. Yan, yung 2 butas na magkatabi, tatapat nyo lang yung sa butas ng CKP. Mga bok, kabit nyo na yung 2 Philip para yakapin niya na yung CKP. Tapos yung sa likod, nakayakap naman doon sa mga wire. May malit na Philip din yun.
Tapos sasaksak nyo na yung socket ng bagong CKP dun sa pinagtanggalan nyo kanina. Ayan mga bok. Yan mga bok. Tapos yung maliit na pili. Tapos, ayan, socket. Yan, saksak nyo na. Yun, pag tumunog na mga bok, nag-lock na yun mga bok. Yan, pwede nyo ibalik yung stator. Tutugmaan nyo lang yung butas ng stator dun sa pagpapasukan ng alin. Yan mga bok, nakabit na natin. Make sure nyo lang ito mga bok, yung goma. Yan, nakakagat yan dito sa may bakal yan ng mga bok. Yan, ganyan yung tsura niyan dapat. Yan, nakakagat. Yan, para hindi rin siya basta-basta pasukan ng dumi. Yan, magneto na, ikakabit na natin yung magneto mga bok. Bali yung magneto mga bok, pininturahan natin para hindi nakalawangin. Yan, lalagyan ni Glenn ng konting grasa. Yung pinakaloob para hindi naman na siya mag-stack up ulit. Yung mga bok bagong pintura no. So, lagyan natin ng konting grasa yung nandito. Para yung susunod na magbabaklas, hindi na mahirapan. Yan mga bok, okay? Pag magbabalik naman ng magneto mga bok, make sure yung gatla sa magneto tsaka tong wood raft or kunya, magtutugma yan. Kasi pag hindi nyo na-shoot yan mga bok, hindi aandar ang motor nyo. Aliman natin. Yan na, pumasok na mga bok. Pero do-double check pa rin natin yan kung pumasok talaga kung yung kunya eh nandun sa gatla ng magneto. Do-double check ni Glenn yan. Goods. Okay, goods mga bok. Nakita natin yung kunya nandun sa gatla. Lagay na natin yung washer tsaka yung nut na 17. Pag magbabalik kayo ng washer mga bok, itong may gas-gas, yan. Yan mga bok oh. Yung flat surface nakaharap dun sa magneto, itong parang pa-curve, nakaharap naman sa atin yan. Yan. Pag nakabit na natin yung nut, pwede na natin yun yan, testing paanda rin. Pag umandar yan mga bok, ibig sabihin nun, successful yung pagkakabit natin pagpapalit natin ng CKP. Kasi kung may problema yan mga bok, hindi yan naandar. Yan mga bok, barilin natin, nakalow lang yung natin, yung impact natin. Okay. Testing andar tayo mga bok. Ayun na mga bok, testing na. Okay. Ayun mga bok, pinatay lang agad kasi maingay, walang pipe. Pero umaandar na yung motor, ibig sabihin yan, walang problema sa pagpapalit natin ng CKP sensor mga bok. So di natin papakita kung paano ibalik. Vice versa nyo na lang mga bok, yun lang yun. So sana mayroon kayo natutunan sa munting vlog natin mga bok, okay?